Hindi po talaga maiwasan na ang mga pamilya ay madamay kahit wala silang kinalaman pag yung kanilang mga mahal sa buhay ay politiko at napapag-usapan at posibleng may kinalaman sa isyu ng graft and corruption. Alam niyo kung bakit? Nabasa na ba niyo, nag-viral na yung statement ng isa sa mga anak umano ni Congressman Saldico na kanya rin kinakaya itong nangyari ito at may panawagan na yung kanyang ama ay bumalik dito sa bansa at sagutin itong mga akusasyong ito. At sinabi ng bata ay siya ay nabubuhay na parang independent, ginagawa niya ang kanyang negosyo o kung ano man para sa kanyang sarili. Pero apektado na siya dito sa viral talaga sa social media at traditional media ang di umano'y pagkakasangkot ng kanyang ama na kontraktor, congressman at dating chairman ng Committee on Appropriation. Kaya isa lang ho yun sa halimbawa na ang pamilya talaga kahit walang kinalaman natadamay sa ganitong issue. Isa pa, si dating Speaker Romualdez, yung asawa niya, congressman, pamilya, politiko, malaking pangalan niya dahil Romualdez yan, pamangkin niya ni dating First Lady Imelda Marcos, first cousin ng ating Pangulo. So damay-damay po, kahit yung iba'y walang kinalaman, ay nadadamay na pinag-uusapan. Napakalaki po ng damage sa pamilya. Hindi ko po sinabing guilty na itong mga taong ito. Kaya lang po, hindi maiwasang madamay ang kanilang pamilya. Ang kanilang mga anak nag-aaral sa abroad, kanilang mga anak nagtatrabaho rito at nag-aaral, nagninegosyo, damay yan. Paano sila magpapaliwanag sa kanilang mga staff, sa kanilang kaklase, sa kanilang kaibigan, kung laging viral ang kanilang mga magulang, kapatid o kung anumang relasyon na may kinalaman sa di umano'y korupsyon. Napakabigat pong pagsubok niyan. Huwag na tayong lalayo. Itong Senate President natin na si Chis Escudero, alam naman natin na yung kanyang asawa ay mayamang pamilya, may kakayanan sa buhay. Bago pa niya nakilala at naging asawa, yung Heart, anong pangalan nun? Heart Evangelista. Yun, talagang may pera yung pamilyang yun. Pero ngayon, nababanggit na rin. Na parang naaapektuhan na rin yung kanyang sariling negosyo, sariling pagkatao, dahil siya ay asawa ng senador na ngayon ay sinasabit sa graft and corruption. Di ba? Hindi talaga maiwasan eh. Kaya, sino may kasalanan? Hindi naman ang taong bayan, siya may-ari ng pera. Ang may kasalanan dito ay siguro mga politiko na hindi sila nag-ingat. Hindi nila pinag-ingatan kung sila man ay may ginawang tama o mali yung kapakanan ng kanilang pamilya. Dahil definitely, lalo na kung mga personalidad, yung kanilang pamilya talagang madadamay sa usaping ito. Again, ulitin ko, hindi ko sinabing guilty ang mga politikong nabanggit. Hindi ko rin sinabing kaya apektado ang kanilang pamilya dahil guilty sila. Ang sinasabi ko, inakusahan, pinaratangan, sila ngayon nagdedepensa sa kanilang sarili, pero ang damage sa kanilang pamilya nandudo na. Katulad ni Heart Evangelista, international model yan eh. Di ba pag model, ikaw nga yung model eh, dapat ikaw ay magandang huwaran. O baka maapektuhan yung kanyang trabaho bilang international model. Dito at sa abroad, yan ang negosyo niya eh. At tulad ng sinabi ko, mayaman ang pamilyang yan. Mayaman na yan bago napunta kay Senador Escudero. Pero dahil dito sa isyong ito, siya yung asawa, natural, napapag-usapan. May epekto yan. Malaking epekto. Hindi lang sa asawa, pati sa mga anak at kamag-anak. Kasi po sa tindi po ng social media, sa tindi po ng balitaang ito na laganap na pinag-uusapan sa buong mundo, hindi na mga Pilipino nagka-interest dito. Business community, mga turista, mga ibang mga bansa, malaki o maliit na mga bansang kaalyado ng Pilipinas ay nagka-interest dito sa graft and corruption kasi bilyon, trilyon pera ang pinag-uusapan ng mga Pilipino. Ang iba dyan, inutang pa natin. Pinautang tayo ng international bank. Pinautang tayo at binibigyan tayo ng donasyon ng maraming mga kaibigang bansa. Tapos nabalitaan nila. Kaya tayo binaha all over the Philippines dahil nawala yung pera. Kinurakot yung pera. Korupsyon sa Pilipinas. Grabe po, ang damis niyan. Pati yung mga Pilipino na walang kinalaman kung hindi magbayad ng buwis, naapektuhan na rin. Dahil tayo ang tingin sa atin ng international community
Pilipino ka, korap yung gobyerno nyo. Ganong kasama. Pilipino kayo, hindi kayo marunong pumili ng kandidato. Korap ang mga politikong ilalagay nyo sa pwesto. Ganyan ang inis natin. Pilipino kayo, mananatili kayong underdeveloped. Mananatili kayong third world country. Kasi korap ang inyong gobyerno, korap ang inyong mga politiko. Ganyang kasama ang dating. Kaya malawakan po ang damage. Iilan ang gumawa o marami man ang gumawa, pero mas marami at majority ng Pilipinong matitino ang apektado na. Yan po yung aking observation at opinion sa kasalukuyang sitwasyon. Kung paano tayo makarecover, hindi natin alam. Kung hanggang kailan itong crisis na ito at kailan tayo makarecover ng mawala ang korupsyon, hindi ko rin alam. Pero ako'y nagpapakatotoo lang, huwag kayong magagalit sa akin. Hindi maiwasan na ganyan ang treatment sa ating mga Pilipino ng ibang lahi. Dahil nga ho, kitang-kita nila. Pilipino rin ang sumira sa ating bansa. Pilipino ang nagsisiraan at damay ang institusyon at imahe ng Pilipino at ng Philippine government sa international community. Ganyang katindi. Kaya hindi mo masisisi talagang mabait lang si Pangulong Marcos, hindi rin nakikita yung galit. Sabi niya galit siya pero hindi pa rin natin rantam. Kailangan niyang ipakita talaga yung galit. Para dahan-dahan tayo makarecover, dahan-dahan tayong magkaroon ng pag-asa. Ngayon, down na down tayo eh. Dahil yung ating inaasahang politiko na maggagabay sa development at kaunlaran ng ating bansa, sila ngayon ang isinasangkot. Alam nyo, ilang pangalan pa lang ito. Pag na-discover ng ICI, ang lahat ng korupsyon sa mga proyekto ng Luzon, Visayas, Mindanao, maraming politikong sabit yan. From governor, mayor, congressman, senador, magkakapamilya lang naman yung mga yan eh. Mag-aama, magkakapatid, magbianan, sila ko'y nakapwesto sa local and national government. Ganong kalawak. Hindi lang Bulacan, hindi lang Pampanga, hindi lang Mindoro, hindi lang Metro Manila, hindi lang La Union, hindi lang Davao Occidental, hindi lang Leyte. Marami pang probinsya at region sa Pilipinas ang may ganitong kalintulad na korupsyon. Dahan-dahang mabubulgar. Kaya nga sabi ng DPWH Secretary, wala siyang pakialam na matanggal, masibak at makasuhan ang lahat ng district engineer at regional director, lahat ng opisyal ng DPWH kasi lilinisin niya dahil yan ang utos ng Pangulo. Ganun pong katindi ito. Kaya lahat tayo damage. Pero siyempre, pinakamatinding damage dito yung pamilya, asawa, mga anak ng mga politikong proponent ng kaso, proponent ng project, at ngayon ay subject for investigation. Pero siyempre, hanggang denial lang naman ang kanilang magagawa as of now. Please like and share ng ating mga topic at paki-subscribe and follow na rin po doon sa hindi pa sa lahat ng ating mga kababayang Pilipino sa buong mundo.